Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Colossians chapter 1 verse 28. Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinapaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang mahirap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Equip for life and ministry. At dito po makikita po natin sa text natin today, ito yung goal ni Apostle Paul, para sa lahat ng mga believers. Yan yung kanyang mission statement. Nais niyang makita ng bawat mananampalataya ay ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. So today, sagutin natin siguro yung ilang mga katanungan. Unang-una, okay lang ba yung wala muna akong ministry, pastor, na ginagawa? Pangalawa, anong ibig sabihin natin kapag sinasabi natin yung si Lord na ang bahala? Pangatlo, paano natin malalaman kung ang isang mananampalataya ay handa na sa ministry? Ako po'y naniniwala sa balanced spirituality. At mapapansin niyo po yan nung pinaalalahanan ng Panginoong Hesus si Martha, dun po sa Luke chapter 10 verse 41. Sabi po diyan, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So ano yung pinili ni Maria? Sabi sa verse 39, si Maria ay naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. So dito makikita po natin si Martha, busy sa ministry, paglilingkod sa Panginoon. Ang kanyang inuna kaagad. Kaya siya'y nabalisa at abalang-abala, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya. Maraming bagay ang nagbibigay sa iyo ng kaguluhan. Kaya umupo ka muna. Ang kailangan mo ay makinig katulad ni Maria. Kasi sa totoo lang po, minsan excited tayo masyado sa ministry. Pero hindi muna natin na iaayos yung ating buhay. Kaya dito mapapansin ninyo, kinalugdan ng Panginoon si Maria kasi nakinig muna siya sa Panginoon. So okay lang yung wala ka munang ministry, mag-aaral ka lang muna sa Panginoon. At pagdating ng araw, ihahanda ka ng Panginoon sa ministry. Ngayon, madalas kong naririnig sa maraming Kristiyano yung bahala na si Lord. Ano bang ibig sabihin natin kapag sinasabi natin yon? Napakahalaga po kasi ng wisdom. Ang wisdom yan ang nagbibigay ng direksyon sa ating buhay. Yun po ang ginawa ni Maria. Humingi muna siya ng wisdom sa Panginoon. Nakinig muna siya sa kanyang itinuturo. Kasi alam niyo po sa buhay na ito, hindi lang basta sasabihin natin yung prayer na bahala ka na Lord. Dapat po nananalangin din tayo ng wisdom. Kasi sabi po sa Luke chapter 6 verse 46, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Maraming tao, tawag ng tawag lang kay Lord. In fact, ang tawag nila sa Panginoon ay hindi Panginoon, kundi Pengi noon. Pengi noon, Pengi niyan, Panginoon. Pero alam niyo po, ang tugon ng Panginoon sa ating kadalasan, alam niyo po ba, ay wisdom. Para yung sagot sa ating mga panalangin ay maranasan natin, para makakilo si Lord sa ating mga buhay. Kaya pagka tinawag mo ang Lord na iyong Panginoon, dapat nakikinig ka muna sa kanyang mga itinuturo. Kasi ang totoong meron pong wisdom sa buhay, sabi sa Luke chapter 7 verse 35, ngunit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito. Makikita yan sa iyong buhay. Kaya huwag kayong ma-attract sa mga ministries kaagad na malalaki or sabihin na natin mga simbahang malalaki. Ang tignan nyo po palagi ay yung inyong buhay. Kung nababago ba kayo ng katotohanang tinatanggap ninyo. Kasi yung totoong karunungan mula sa Diyos, babaguhin po kayo niyan. May mangyayari sa inyong buhay. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. So pansinin niyo, kailangan matuto tayo sa Kanya eh. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ganun ang teaching ng Panginoong Hesus. Matututo tayo, at
Ang sabi ng Biblia, gagaan yung ating pong mga pasanin. Makakasumpong tayo ng kapahingahan. Kaya ang tanong, paano ko malalaman, Pastor, kung ready na ako sa ministry? Kapag naia-apply mo na sa buhay mo yung itinuturo ng Panginoong Hesus, naranasan mo na yung pagkilos nito sa iyong buhay, handa ka na ito ay ituro sa iba. Okay? So, ulitin natin, pwede kang lumago kahit wala ka munang ministry. Mag-aral ka lang ng salita ng Diyos. Number 2, mas interesado si Jesus na may apply mo muna sa iyong buhay ang kanyang katuruan bago sa iba. Pangatlo, huwag ka lang mag-pray ng bahala ka na Lord. Humingi ka ng wisdom. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Kasi ang wisdom ang sasagip sa iyo. Pang-apat, gusto ni Lord na matuto ka muna para gumaan ang iyong pasanin at buhay. Kasi pagka hindi magaang ang iyong buhay at pasanin, mahirapan ka rin lang eh. Papasok ka sa ministry, dadagdagan mo yung problema mo. So ayusin mo muna yung iyong buhay. At ang Lord na ang bahala kung gagamitin ka niya sa ministry. So tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. At alam namin, may matututunan kami this week patungkol po sa aming buhay, sa aming ministry, at kung paano mo kami gagamitin. Kaya ang panalangin namin, Lord, ay maging bukas kami sa iyong pagtuturo. Katulad po ni Maria na naupo sa iyong paanan upang makinig. Salamat, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.